Ako si Daniel at kung may isang gabi na hinding-hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko, iyon ang gabing naligaw ako sa gubat at nakilala ko siya. Lumaki ako sa isang tahimik na baryo sa gilid ng bundok. Simple lang ang buhay namin. Araro sa umaga, pahinga sa hapon at kwentuhan sa ilalim ng ilaw ng lampara sa gabi. Hindi ako naniniwala sa mga kwento ng engkanto noon. Para sa akin, gawa-gawa lang yun ng matatanda para takutin ng mga bata. Pero, nagbago ang lahat ng paniniwala ko sa isang iglap. Nang gabing iyon, inabot ako ng dilim sa bukid. May inaasikaso akong tanim na halos masira dahil sa biglaang ulan noong mga nakaraang araw. Hindi ko na malaya ng oras. Nang matapos ako, madilim na ang paligid. Wala ng buwan at ang tanging liwanag na lang ay mula sa malalayong bahay sa baryo. Alam ko ang daan pa uwi. Kabisado ko yun mula pagkabata. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit habang naglalakad ako, parang iba ang direksyon ng paa ko. Sa halip na lumiko sa pamilyar na daanan, napunta ako sa mas masukal na bahagi ng gubat, yung lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Una, inisip ko na baka nalito lang ako, pero habang lumalalim ang pagpasok ko, napansin kong nagiging kakaiba ang paligid. Tahimik. Masyadong tahimik. Walang huni ng kuliglig, walang ihip ng hangin at lalong walang galaw ng mga dahon. Bakit parang ang tahimik? Bulong ko sa sarili ko. Kinabahan ako pero pinilit kong maging kalmado. Sinubukan kong balikan ang dinaanan ko pero parang paulit-ulit lang akong umiikot. Parang may pumipigil sa akin na makalabas. Hanggang sa mapansin ko ang isang liwanag sa dikalayuan. Mahina lang iyon, parang apoy ng kandila. Pero sapat para makita ko ang hugis ng isang tao. Napatigil ako. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo palayo. Pero may kung anong humila sa akin. Dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit ako, mas luminaw ang itsura niya. Isang babae. Nakatayo siya sa ilalim ng isang matandang puno. Nakatalikod sa akin. Mahaba ang buhok niya, abot bayuang, at tila gumagalaw kahit walang hangin. Hello? Mahina kong tawag. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang humarap sa akin. At doon, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko maipaliwanag ang nakita ko. Hindi siya yung tipong maganda lang. Iba, parang may kakaibang liwanag ang mukha niya. Maputi ang balat pero hindi yung normal na puti. Parang may sariling kinang. Ang mga mata niya, malalim. Parang may tinatagong kwento na hindi ko maabot. Ngumiti siya. Isang simpleng ngiti pero sapat para mawala ang lahat ng takot ko. Naliligaw ka? Sabi niya, malumanay ang boses. Hindi ko alam kung paano ako sumagot. Para akong nawalan ng boses sa harap niya. Oo, hindi ko na alam kung nasan ako. Sagot ko, halatang kinakabahan. Lumapit siya ng kaunti. Napansin kong wala akong narinig na yabag mula sa kanya. Parang lumulutang lang siya sa lupa. Sumunod ka sa akin, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero agad akong sumunod. Wala akong pagdadalawang isip. Parang may kung anong puwersa na nagtulak sa akin na magtiwala sa kanya. Habang naglalakad kami, napansin kong unti-unting nagiging pamilyar ang paligid. Ilang minuto pa, nakita ko na ang daan palabas ng gubat, yung papunta na sa baryo namin. Dito na, sabi niya sabay turo sa daan. Salamat, agad kong sagot. Pero bago pa ako tuluyan makaalis, napalingon ako sa kanya. Pwede ba akong makita ka ulit? Tanong ko, hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko. Hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya ako. Diretso sa mga mata ko. Parang may hinahanap siya sa loob ko. Kung babalik ka, mahina niyang sabi. Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad pabalik sa dilim ng gubat. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon. Parang may iniwang bakas ang presensya niya sa dibdib ko.
At habang naglalakad ako pa uwi, iisa lang ang malinaw sa isip ko. Hindi lang ako naligaw sa gabing iyon. May natagpuan din ako. At hindi ko pa alam na ang natagpuan kong iyon ang unti-unting sisirain ng buhay ko. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi na ako mapakali. Tahimik ang buong bahay, pero ang isip ko parang hindi pa rin umaalis sa gubat. Kahit nakahiga na ako, paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko ang mukha ni Alina. Yung mga mata niya, yung ngiti niya, at yung kakaibang pakiramdam na iniwan niya sa akin. Hindi ako nakatulog ng maayos. Sa tuwing pipikit ako, parang nakikita ko siya. Nakatingin lang sa akin, tahimik, pero parang may gustong sabihin. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang epekto niya sa akin. Isang beses ko pa lang siya nakita pero pakiramdam ko matagal ko na siyang kilala. Kinabukasan, maaga ako nagising. Mabigat ang pakiramdam ng katawan ko pero hindi dahil sa pagod. Parang may kung anong kulang. Parang may hinahanap ako na hindi ko maipaliwanag. Habang nag-aalmusal kami, napansin agad ng nanay ko na tahimik ako. Ano bang nangyari sa'yo kagabi? Ang aga mong umuwi pero parang wala ka sa sarili. Tanong niya. Hindi ko agad sinagot. Sandali akong nag-isip kung sasabihin ko ba ang totoo. Pero sa huli, hindi ko napigilan ang sarili ko. Na-late ako sa bukid. Tapos naligaw ako sa gubat. Sabi ko. Napatigil siya sa ginagawa niya. Saang parte ng gubat? Seryoso niyang tanong. Doon sa bandang hindi na pinupuntahan ng mga tao. Sagot ko. Napatingin siya sa akin, halatang may pag-aalala sa mukha niya. Hindi ka dapat pumupunta doon. Mahina niyang sabi. Hindi ko pa siya nasasagot nang biglang sumabat ang lolo kong nakaupo sa sulok. May nakita ka bang babae? Tanong niya, diretsyo at walang pag-aalinlangan. Napatigil ako. Oo, paano niyo po nalaman? Sagot ko medyo kinakabahan. Nagkatinginan ng nanay ko at ang lolo ko. Parang may hindi sila gustong sabihin pero alam nilang kailangan. Hindi ka na dapat bumalik doon, sabi ng lolo ko. Bakit po? Tanong ko. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Yung babaeng nakita mo, hindi yan tao. Bigla akong natahimik. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o hindi pero sa totoo lang, mas nanaig ang curiosity ko kaysa sa takot. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Mangkukulam siya. Sagot ng lolo ko, diretsyo. Parang biglang lumamig ang paligid. Matagal na naming naririnig ang kwento tungkol sa kanya. May mga lalaking napunta sa gubat na yan tapos hindi na nakabalik. Yung iba nakita pa pero hindi na sila tulad ng dati. Parang may nawala sa kanila. Hindi ako agad nakapagsalita. Sa isip ko, hindi ko may pagkakailang sinabi niya. May kakaiba talaga kay Alina. Pero hindi ko rin kayang tanggapin na masama siya. Hindi naman po siya mukhang masama. Mahinang sabi ko. Napailing ang lolo ko. Hindi lahat ng mukhang mabait, mabuti. Lalo na kung hindi tao. Tahimik kaming lahat pagkatapos noon. Pero habang tumatagal ang katahimikan, mas lalo akong naguguluhan. Sa isang banda may takot. Pero sa kabilang banda, mas nangingibabaw ang alaala niya. Yung kabaitan sa boses niya. Yung paraan ng pagtutulong niya sa akin. Kung masama siya, bakit niya ako tinulungan? Lumipas ang maghapon na hindi ako mapakali. Habang nagtatrabaho ako sa bukid, paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ng lolo ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isip ko si Alina. At doon ko napagtanto ang isang bagay. Gusto ko siyang makita ulit. Hindi dahil gusto kong patunayan na mali ang lolo ko. Hindi rin dahil gusto kong suwayin ng babala. Kundi dahil may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Parang may koneksyon na nabuo sa pagitan namin sa maikling oras na iyon. Pagsapit ng hapon, sinubukan kong pigilan ang sarili ko. Sinabi ko sa sarili ko na huwag na akong bumalik, na tama ang lolo ko, na delikado iyon. Pero habang palubog ang araw, parang may humihila sa akin. Hindi ko alam kung ano iyon, hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pero unti-unti, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Pagkatapos ng hapunan, tahimik akong lumabas ng bahay. Hindi ko sinabi kahit kanino kung saan ako pupunta. Habang naglalakad ako papunta sa gubat, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Mas malakas na ngayon kaysa kagabi. Pero kasabay ng kaba, may excitement.
Parang may inaasahan ako. Pagdating ko sa gilid ng gubat, sandali akong tumigil. Naalala ko ang sinabi ng lolo ko. Naalala ko ang babala. Pero sa huli, pinikit ko ang mata ko at huminga ng malalim. At pumasok ako ulit sa loob ng gubat. Habang palalim ako, unti-unting bumalik ang kakaibang katahimikan. Parehong-pareho kagabi. Walang tunog, walang galaw. Parang may sariling mundo ang lugar na iyon. At pagkatapos ng ilang sandali, nakita ko ulit ang liwanag. Mahina pero malinaw. At kahit malayo pa lang ako, alam ko na agad kung sino ang naroroon. Hindi ko napigilan ang sarili kong ngumiti. Hindi dahil wala akong takot, kundi dahil sa kabila ng lahat, pinili kong bumalik sa kanya. Habang papalapit ako sa liwanag, ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang lalabas na sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o sa excitement, pero sa bawat hakbang ko, mas lalo kong nararamdaman na tama ang desisyon kong bumalik. Hindi ako nagkamali. Nandoon siya. Nakatayo si Alina sa pagitan ng dalawang puno. Nakatingin sa akin na parang kanina pa niya ako hinihintay. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagtanong kung bakit ako bumalik. Parang alam na niya. "Bumalik ka," sabi niya. Mahinahon ng boses. Tumanggo lang ako. Hindi ko na kailangang magpaliwanag. Pareho naming alam kung bakit ako naroon. "Akala ko hindi ka napupunta," dagdag niya. Hindi ko rin alam kung bakit ako bumalik, sagot ko. Totoo sa nararamdaman ko. Pero gusto kitang makita ulit. Sandali siyang natahimik. Tinitigan niya ako ng mas matagal kesa dati. Parang sinusubukan niyang basahin ang isip ko o timbangin ang intensyon ko. Pagkatapos, bahagya siyang ngumiti. Pero iba ang ngiting iyon. May halong lungkot. "Hindi ka dapat bumalik dito, Daniel," sabi niya. "Bakit?" Agad kong tanong. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Ilang hakbang lang, saka siya huminto at bahagyang lumingon. "Sumama ka kung gusto mong malaman," sabi niya. Muli, sumunod ako. Habang naglalakad kami, napansin kong hindi na ako natatakot sa gubat. Kanina, parang may bumabalot na misteryo sa paligid, pero ngayon parang normal na lang. O baka dahil kasama ko siya. Hindi kami agad nag-usap. Tahimik lang kaming naglalakad pero hindi awkward ang katahimikan. Parang may sariling ritmo ang mga hakbang namin. Hanggang sa makarating kami sa isang lugar na hindi ko pa kailanman nakikita. Isang maliit na clearing sa gitna ng gubat. Napapalibutan ng matataas na puno, pero sa gitna may sapat na espasyo para makapasok ang liwanag ng buwan. May maliit na lawa sa gilid. At ang tubig nito ay tila kumikislap kahit walang galaw. Huminto si Alina. "Dito ako madalas pumunta," sabi niya. Tumingin ako sa paligid. Maganda ang lugar. Tahimik pero hindi nakakabigla. Parang may kakaibang kapayapaan. "Mag-isa ka lang dito?" tanong ko. Tumango siya. Sanay na ako. May kung anong kirot sa sagot niya. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko ang lungkot sa boses niya. "Wala ka bang kasama? Pamilya?" tanong ko ulit. Hindi siya agad sumagot. Umupo siya sa gilid ng lawa at tinignan ang refleksyon niya sa tubig. "Wala," mahinang sabi niya. Matagal na. Hindi ko na tinuloy ang tanong. Ramdam kong may mga bagay na ayaw pa niyang pag-usapan. Umupo ako sa tabi niya. May kunting distansya. Pareho kaming nakatingin sa tubig. Bigla kong sinabi sa akin ng lolo ko na mangkukulam ka. Hindi siya nagulat. "Alam ko," sagot niya. Napalingon ako sa kanya. "Hindi mo ba itatanggi?" Hindi siya umiling. Hindi ko kailangang itanggi ang totoo. Natahimik ako. Sa halip na matakot, mas lalo akong naintriga. "Masama ka ba?" tanong ko, diretsahan. Doon siya napalingon sa akin. Matagal niya akong tinitigan bago sumagot. Sa paningin ng mga tao, oo. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako kumbinsido. "Pero hindi sa paningin mo?" tanong ko. Bahagya siyang ngumiti pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, tumingin siya ulit sa lawa. "May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan, Daniel, at mas mabuti na hindi mo na alamin." "Paano kung gusto kong maintindihan?" sagot ko. Napalingon siya ulit sa akin, dismal, mas seryoso. "Kapag masyado kang lumapit sa mundo ko,
Hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Hindi ko alam kung babala ba yun o paalala, pero imbis na umatras, mas lalo akong lumapit. Hindi ako natatakot, sabi ko. Hindi agad siya nagsalita, pero napansin kong bahagyang nag-iba ang ekspresyon niya. Parang may halong pag-aalala. Dapat, sagot niya. Tumayo siya at naglakad ng ilang hakbang. Umuwi ka na, habang maaga pa. Pero hindi ako tumayo. Alina, tawag ko. Huminto siya, pero hindi lumingon. Bakit mo ako tinulungan kagabi? Tanong ko. Ilang segundo ang lumipas bago siya sumagot. Hindi ko alam. Doon ako tuluyang napangiti. Kung talagang masama ka, hindi mo ako ilalabas ng gubat. Sagot ko. Unti-unti siyang lumingon sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kakaibang emosyon sa mga mata niya. Hindi lungkot, hindi galit, kundi pag-aalinlangan. Hindi lahat ng ginagawa ko ay para sa kabutihan, mahinang sabi niya. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Pero hindi rin lahat ay para sa kasamaan, sagot ko. Nagkatitigan kami at sa sandaling iyon, parang may nabuo sa pagitan namin na hindi ko pa kayang pangalanan. Hindi pa iyon pag-ibig, pero hindi na rin iyong simpleng pagkakilala. At habang nakatayo ako sa harap niya, iisa lang ang malinaw sa isip ko. Hindi ko na kayang lumayo. At hindi ko pa alam na sa bawat paglapit ko sa kanya, mas lalo akong lumalapit sa isang katotohanan na hindi ko kakayaning tanggapin. Hindi na naging normal ang mga sumunod na araw ko matapos ang gabing iyon. Kahit nasa bukid ako, kahit nakikipag-usap sa pamilya ko, parang hati ang isip ko. Nandoon pa rin kay Alina ang kalahati ng atensyon ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganun ang epekto niya sa akin. Hindi naman kami matagal nagkasama, pero pakiramdam ko, may malalim na koneksyon na agad na nabuo. Hindi na rin ako nagdalawang isip na bumalik sa gubat sa mga sumunod na gabi. Hindi ko na iyan ginawa dahil sa curiosity. Hindi na rin dahil gusto kong patunayan na mali ang mga babala ng lolo ko. Bumabalik ako dahil gusto ko siyang makita. At sa bawat gabi na nagkikita kami, mas lalo ko siyang nakikilala. Hindi siya tulad ng iniisip ng mga tao sa baryo. Hindi siya malupit, hindi siya mapanakit. Sa katunayan, mas tahimik pa siya kaysa sa karamihan. Madalas, nakaupo lang kami sa tabi ng lawa. Nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Minsan, tinatanong niya ako tungkol sa buhay sa baryo. Minsan naman, tahimik lang siya at nakikinig. Pero kahit gaano kami naging malapit, may bahagi sa kanya na nananatiling sarado. May mga tanong akong hindi niya sinasagot. May mga sandali na bigla siyang tatahimik na para bang may iniiwasan siyang sabihin. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko na napigilan ang sarili ko. Alina, tawag ko habang magkatabi kaming nakaupo sa ilalim ng puno. Totoo ba talagang sinasabi nila tungkol sa'yo? Hindi siya agad sumagot. Hindi rin siya tumingin sa akin. Tungkol saan? Mahinang tanong niya. Tungkol sa pagiging mangkukulam mo at sa mga nawawalang tao. Direkta kong sabi. Doon siya napahinto. Ilang sandali kaming parehong tahimik. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid namin. Parang nagbago ang pakiramdam ng lugar. Unti-unti siyang tumayo. Tungkol sa pagiging mangkukulam mo at sa mga nawawalang tao. Direkta kong sabi. Doon siya napahinto. Ilang sandali kaming parehong tahimik. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid namin. Parang nagbago ang pakiramdam ng lugar. Unti-unti siyang tumayo. At kung totoo, tanong niya, hindi pa rin lubilingon sa akin. Napatayo rin ako. Gusto ko lang maintindihan. Sagot ko. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ngulit iba na ang ekspresyon niya. Hindi na iyon yung kalmadong Alina na nakilala ko. May bigat sa mga mata niya. Hindi mo dapat pinipilit malaman ang mga bagay na hindi para sa'yo, sabi niya. Pero kasama ako ngayon, sagot ko. Hindi ba dapat may karapatan akong malaman? Sandali siyang natahimik. Parang may labanan sa loob niya kung sasabihin ba niya ang totoo o hindi. Hanggang sa tuluyan siyang napabuntong hininga. Kung sasabihin ko sa'yo, hindi na magiging pareho ang tingin mo sa akin, sabi niya. Tanggap ko, sagot ko agad. Tinitigan niya ako,
Parang sinusubukan kung nagsasabi ba ako ng totoo. At pagkatapos ng ilang segundo, unti-unti siyang lumapit. Hindi lang ako mangkukulam. Mahinang niyang sabi, "May koneksyon ako sa mundo nang hindi mo nakikita." Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siyang magpatuloy. May mga nilalang na hindi bahagi ng mundo ng tao. Mga nilalang na matagal lang nabubuhay bago pa dumating ang mga tao. Isa ako sa mga naiwan sa pagitan ng dalawang mundong iyon. Naramdaman kong unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Hindi ko pinili ang maging ganito. Dagdag niya, isinilang ako sa isang sumpa. Sumpa? Tanong ko. Tumanggo siya. Para manatili akong ganito, para hindi tuluyang mawala ang katawan ko, kailangan kong kumuha ng lakas. Naramdaman ko ang lamig sa likod ko. Anong klaseng lakas? Maingat kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, itinaas niya ang kamay niya. At doon ko nakita. Unti-unting bumago ang balat niya. Mula sa makinis at maputi, naging maputla. Halos parang nabubulok. Ang mga ugat niya ay umubok at ang mga mata niya ay bahagyang kumislap ng kakaibang kulay. Napaatras ako ng bahagya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na hindi ko mapipigilan. Buhay, sagot niya sa wakas. Kailangan kong kumuha ng buhay mula sa iba. Natahimik ako. Lahat ng kwento ng mga matatanda, unti-unting nagiging totoo sa harap ko. Yung mga lalaking nawawala, mahinang sabi ko. Hindi niya itinanggi. Hindi rin siya nagsinungaling. Tumanggo lang siya, dahan-dahan. Hindi ko sila pinili dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sa isang banda, natatakot ako. Sa kabilang banda, nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya. Bakit mo sinasabi to sa akin? Tanong ko. Tinitigan niya ako, parang sinusubukan kung nagsasabi ba ako ng totoo. At pagkatapos ng ilang segundo, unti-unti siyang bumalik sa normal niyang anyo. Dahil ayokong magsinungaling sa'yo, sagot niya. Mas lalo akong natahimik. Hindi ko alam kung mas matatakot ba ako o mas maaahawa. Ngayon alam mo na, dagdag niya. Mas mabuti kung lumayo ka na. Hindi ako agad gumalaw. Sa halip, nakatayo lang akong nakatingin sa kanya. Hindi ko maipaliwanag pero kahit nakita ko na ang totoo, hindi ako makaalis. Hindi pa rin nagbabago ang tingin ko sa'yo. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo, sagot niya. Hindi ko man maintindihan lahat, pero alam ko kung ano ang nararamdaman ko. Sagot ko. Ilang segundo kaming nagkatitigan. At sa sandaling iyon, parehong alam namin na ang lahat ay nagbago na. At mula sa gabing iyon, hindi na simpleng pagkikita ang namumulat sa magitan namin. May mas malalim nang nagsisimula. At iyon ang simula ng isang bagay na hindi na namin kayang pigilan. Mula nang malaman ko ang katotohanan tungkol kay Alina, akala ko magbabago ang lahat sa pagitan namin. Akala ko matatakot ako. Akala ko lalayo ako. Pero kabaliktaran ang nangyari. Mas lalo akong napalapit sa kanya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Siguro dahil nakita ko ang lungkot sa likod ng katotohanan niya. Hindi siya katulad ng iniisip ng iba. Oo, may ginagawa siyang hindi ko kayang tanggapin noon, pero ramdam ko na hindi iyon dahil sa kagustuhan niya. Dahil doon, mas pinili kong samahan siya. Sa mga sumunod na gabi, patuloy akong bumabalik sa gubat. Hindi na kami masyadong nag-uusap tungkol sa sumpa niya. Parang pareho naming iniiwasan ng bigat ng usaping iyon. Sa halip, pinuno namin ang mga sandali ng katahimikan at simpleng presensya ng isa't isa. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba sa sarili ko. Hindi na ako ganoon kalakas tulad ng dati. Mabilis akong mapagod kahit sa simpleng gawain. Minsan, habang nagtatrabaho ako sa bukid, bigla na lang manghihina ang katawan ko. Parang nawawalan ako ng lakas kahit hindi naman mabigat ang ginagawa ko. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ng nanay ko isang umaga nang mapansin niyang napaupo ako sa gitna ng trabaho. Oo, napagod lang, sagot ko, kahit alam kong hindi iyon ang buong katotohanan.
Hindi ko sinabi sa kanila ang nangyayari dahil sa loob-loob ko, alam ko kung saan ito nagsimula. Sa bawat gabing magkasama kami ni Alina, pakiramdam ko may unti-unting nawawala sa akin. Hindi ko iyon agad pinansin noong una. Inisip ko na baka pagod lang ako o kulang sa pahinga. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman. Parang may kinukuha sa akin kahit hindi ko nakikita. Isang gabi habang magkasama kami sa tabi ng lawa, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Alina, tawag ko. Tumingin siya sa akin. Agad niyang napansin ng kakaibang itsura ko. May problema ba? Tanong niya. Hindi ko agad sinagot. Sa halip, tumingin ako sa sarili kong mga kamay. Napansin kong mas maputla ako kaysa dati. Napapansin ko, parang nanghihina ako. Sabi ko, hindi siya nagsalita. Pero sa katahimikan niya, doon ko mas naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Sa tuwing magkasama tayo, parang may nawawala sa akin. Dagdag ko, unti-unti siyang tumayo. At ngayon mo lang sinabi? Tanong niya, medyo may diin ang boses. Hindi ko sigurado nung una, pero ngayon ramdam ko na. Tumalikod siya sa akin. Hindi ka na dapat bumalik dito, sabi niya, mas malamig kaysa dati. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Alina, putol niya sa akin. Hindi mo pa rin naiintindihan. Ito ang sinasabi ko sa iyo noon pa. Natahimik ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may distansya sa pagitan namin. Hindi ko sinasadya, dagdag niya, mas mahina na ang boses. Pero kahit anong pilit kong kontrolin, may epekto pa rin. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko. Doon siya biglang napalingon sa akin. At anong gusto mong gawin ko? Takutin ka para hindi ka na bumalik? Itaboy ka kahit alam kong babalik ka pa rin? Hindi ako nakasagot dahil alam kong tama siya. Daniel, hindi ito simpleng bagay, sabi niya. Sa bawat oras na nandito ka, mas lalo kang nalalapit sa panganib. Pero habang umaatras ako, mas lalo akong lumalapit sa kanya. Kahit na, sabi ko, tinitigan niya ako, hindi makapaniwala. Kahit na nanghihina ako, kahit na may nawawala sa akin, hindi ko pa rin kayang lumayo sa'yo. Ilang segundo siyang walang nasabi, at sa pagkakataong iyon, nakita ko ang emosyon sa mukha niya na matagal niyang tinatago. Takot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo, mahinang sabi niya. Alam ko, sagot ko. Hindi ko lang kayang tanggapin na iiwan kita. Dahan-dahan siyang napaatras. Kung patuloy kang lalapit, darating ang araw na hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Handa akong tanggapin iyon, sagot ko. Napailing siya, halatang nahihirapan. Hindi dapat ganoon. Hindi dapat ikaw ang magbabayad sa sumpa ko. Tahimik kaming nagkatitigan at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal, hindi lang ito tungkol sa pakot, kundi tungkol sa isang bagay na hindi namin kayang baguhin. Habang nakatayo ako sa harap niya, naramdaman ko ang panlalabo ng paningin ko. Bigla akong napahawak sa ulo ko. Daniel, tawag niya, biglang nag-alala. Napaluhod ako. Parang biglang nawala ang lakas ko. Lumapit siya agad, pero bigla siyang tumigil bago pa niya ako hawakan. Parang natatakot siyang mas lalo akong masaktan. At doon ko unang nakita ang katotohanan na matagal ko nang tinataksan. Sa bawat paglapit ko sa kanya, mas lalo akong nawawala. At kahit alam ko na iyon, hindi ko pa rin kayang huminto. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi matapos ang gabing iyon. Ang huling malinaw sa akin ay ang pakiramdam ng panghihina habang nakaluhod ako sa harap ni Alina at ang takot sa mga mata niya na hindi ko pa kailanman nakita noon. Pagkagising ko kinabukasan, nasa kama na ako, nakatingin sa kisame, mabigat ang katawan ko at parang may kulang sa bawat galaw ko. Hindi lang ito simpleng pagod. Iba, mas malalim. Anak, huwag ka munang bumangon. Narinig kong sabi ng nanay ko habang nilalapitan ako. Kagabi ka pa nilalagnat.
Hindi ako sumagot. Hindi ko kayang ipaliwanag ang totoo. Hindi ito sakit na kayang gamutin ng gamot o pahinga. Ilang araw akong hindi lumabas ng bahay. Pinilit kong magpahinga pero kahit anong gawin ko, hindi bumabalik ang dati kong lakas. Sa halip, mas lalo kong nararamdaman ng panghihina. Parang unti-unti akong nauubos. At sa bawat sandaling iyon, iisa lang ang iniisip ko, si Alina. Hindi ko siya nakita ng ilang araw pero pakiramdam ko, mas malapit siya sa akin kaysa dati. Parang may koneksyon na hindi ko na kayang putulin, hanggang sa hindi ko na kinaya. Isang gabi, kahit mahina pa ang katawan ko, bumangon ako. Tahimik akong lumabas ng bahay at muling tinhakang daan papunta sa gubat. Hindi na ako nagdalawang isip. Hindi na ako natakot. Kasi sa loob-loob ko, alam kong may kailangan akong marinig mula sa kanya. Pagdating ko sa gubat, mas madilim kaysa dati ang paligid. Mas malamig. Parang may mabigat na presensya na bumabalot sa bawat puno at hangin. Pero hindi ako huminto. Tinawag ko ang pangalan niya, Alina. Sa unang tawag, walang sumagot. Sa pangalawa, mas malakas. Alina, kailangan kitang makausap. At pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ko ang presensya niya. Hindi ko siya agad nakita pero alam kong naroon siya. Hindi ka dapat bumalik, narinig kong sabi niya mula sa dilim. Unti-unti siyang lumitaw mula sa pagitan ng mga puno. Pero ibang-iba siya ngayon. Hindi na siya yung kalmadong Alina na nakilala ko. Mas maputla ang balat niya, mas madilim ang mga mata niya. Parang mas nahihirapan siyang kontrolin ang sarili niya. Bakit ka bumalik? Tanong niya may halong galit at pag-aalala. Lumapit ako kahit ramdam kong nanghihina pa rin ako. Kasi hindi ko kayang umalis ng ganito. Kailangan kong malaman ng totoo. Hindi siya gumalaw. Alam mo na ang totoo, sagot niya. Hindi pa lahat, sabi ko. Doon siya napabuntong hininga. Parang pagod na siya. Daniel, mahina niyang sabi, kung may natitira ka pang lakas, gamitin mo yun para lumayo. Umiling ako. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi ang lahat. Ilang segundo siyang tahimik. Parang may mabigat na desisyon siyang kinakaharap. Hanggang sa tuluyan siyang nagsalita. Hindi lang ikaw ang naapektuhan. Ako rin. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang niya, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang lamig sa paligid. Sa tuwing kasama kita, hindi ko kinukuha ang lakas mo ng kusa. Pero ikaw ang pinakamalapit sa akin ngayon. At ang sumpa ko, kusang kumakapit sa kung sino ang pinakamalapit. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Ibig sabihin, kahit hindi niya sinasadya, ako ang napipili. Bakit ako? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, diretsyo. Dahil ikaw ang pinili kong lapitan. Natahimik ako. Hindi ko dapat ginawa yon, dagdag niya. Nung una kitang nakita, dapat hinayaan ko na lang kitang mawala. Pero hindi mo ginawa, sabi ko. Umiling siya. Dahil mahina ako. Sa unang pagkakataon, may nakita kong taong hindi agad natakot sa akin. At pinili kong manatili. Doon ako tuluyang natahimik. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi lang ako ang nahulog. Siya rin. Daniel, sabi niya, mas mabigat ang boses. Darating ang punto na hindi ko na kayang pigilan ng sumpa ko. Napatingin ako sa kanya. At doon ko nakita ang pagbabago. Unti-unting nagiging kakaiba ang mga mata niya. Mas madilim, mas gutom. At kapag dumating iyon, dagdag niya, hindi na kita makikilala. Hindi ko alam kung bakit pero sa halip na matakot, mas lalo akong nasaktan. Ganun ba ako kahina sa'yo? Tanong ko. Hindi. Agad niyang sagot. Ikaw ang pinakamahirap para sa akin. Lumapit ako ng isa pang hakbang. Kung ganun, bakit mo pa ako tinutulak palayo? Napapikit siya. Dahil ikaw ang susunod, mahina niyang sabi. Parang tumigil ang mundo ko. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. At sa pagkakataong iyon, wala nang pagtataguan. Kung hindi ako kukuha ng buhay, ako ang mawawala. At sa ngayon, ikaw na ang pinakamalapit. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salita. Hindi na ito babala. Hindi na ito haka-haka. Ito na ang katotohanan. Ako ang susunod niyang kukunin. At sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin kayang umatras. Dahil sa sandaling iyon, mas malinaw sa akin ang isang bagay.
Mahal ko na siya, kahit yun ang magiging dahilan ng katapusan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo sa harap niya matapos niyang sabihin iyon. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Kahit ang hangin, parang tumigil. Tanging tibok ng puso ko lang ang naririnig ko. Malakas, mabigat, at puno ng takot na pilit kong tinatago. Ako ang susunod. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang iyon. Pero sa halip na tumakbo, sa halip na umatras, nakatayo lang ako sa harap niya. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil hindi ko kayang iwan siya sa sandaling iyon. Kung ganun, mahina akong sabi, hayaan mo na lang mangyari. Bigla siyang napatingin sa akin, parang hindi makapaniwala. Hindi, agad niyang sagot. Hindi pwedeng ganon. Lumapit siya ng isang hakbang pero agad din siyang napahinto. Parang pinipigilan ng sarili niyang lumapit pa. Hindi kita kayang saktan, dagdag niya. Pero nangyayari na, sagot ko. Unti-unti na akong nawawala, hindi ba? Hindi siya nakapagsalita. Sa katahimikan niya, doon ko naramdaman ang sakit na pilit niyang tinatago. Mas mabuti pang ako na lang ang piliin mo kaysa sa ibang tao, sabi ko. Tumigil ka, mahigpit niyang sabi. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, sagot ko. Ayokong may ibang masaktan dahil sa sumpa mo. Napailing siya, halatang nahihirapan. Hindi mo obligasyon ang iligtas ako, sabi niya. Hindi mo dapat akuin ang kapalaran ko. Pero, mahal kita, bigla kong nasabi. Natahimik siya. Hindi niya agad ako tinignan, parang may kung anong bumigat sa pagitan namin. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong umalis. Sagot niya, mahina pero matigas. Ilang segundo kaming nagkatitigan. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang malinaw na desisyon sa mata niya. Hindi niya ako hahayaang manatili. Bago pa ako makapagsalita, bigla siyang umatras at itinaas ang kamay niya. Umalis ka na dito, sabi niya. May kakaibang puwersa ang biglang dumaloy sa paligid. Hindi ko maintindihan kung ano iyon, pero ramdam ko ang bigat sa hangin. Alina, tawag ko, pero hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Parang may humihila sa katawan ko palayo. Hindi ako gumagalaw pero unti-unti akong napaaatras. Para bang may hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa akin palabas ng gubat. Umalis ka na, Daniel, ulit niya. Mas malakas na ang boses. Hindi ako aalis, sigaw ko. Pilit lumalaban sa kung anong humihila sa akin. Pero hindi ko na makontrol ang katawan ko. Sa bawat segundo, mas lalo akong napapalayo sa kanya. At huwag ka nang babalik, huling sabi niya. At pagkatapos noon, nawala siya sa paningin ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa labas ng gubat. Basta ang alam ko, bigla na lang akong napadapa sa lupa, hingal na hingal, at wala na siya. Sinubukan kong bumalik agad, pero parang may harang na hindi ko maipaliwanag. Kahit anong pilit kong pumasok ulit, parang hindi ako pinapapasok ng gubat. Parang tinataboy ako. Ilang oras akong nanatili roon, nakaupo sa lupa, hindi makagalaw, hanggang sa tuluyan na lang akong napauwi, dala ang bigat ng nangyari. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako bumalik sa gubat. Hindi dahil ayoko, kundi dahil hindi ko na magawa. Sa tuwing susubukan kong lumapit, may kung anong pumipigil sa akin. Parang may pader na hindi ko makita. At doon ko unti-unti nang naiintindihan, tinaboy niya ako. Hindi dahil galit siya, kundi dahil pinili niyang ilayo ako sa kapalaran niya. Pero kahit ganon, hindi nawala ang koneksyon. Sa bawat gabi, naririnig ko pa rin ang boses niya. Mahina, parang hangin na dumadaan sa tenga ko. Minsan, tinatawag niya ang pangalan ko. Minsan, tahimik lang. Pero sapat iyon para hindi ako makatulog. Unti-unti, mas lalo akong nanghina. Hindi na ako makapagtrabaho ng maayos. Kahit simpleng gawain, hirap na hirap ako. Parang may kulang sa loob ko na hindi na maibabalik. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na may mali. Hindi lang dahil sa pagkawala niya, kundi dahil kahit wala na siya sa tabi ko, may bahagi ng sarili ko na naiwan sa kanya.
at hindi na iyon babalik. Isang gabi, habang nakaupo ako sa labas ng bahay, pinikit ko ang mata ko at pinilit na alalahanin ang mukha niya. Hindi ko napigilan ang luha ko. "Bakit mo ginawa yun?" bulon ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang sakit na mas mabigat pa sa takot. Hindi dahil mawawala ako, kundi dahil pinili niyang mawala sa buhay ko. At kahit alam kong ginawa niya iyon para iligtas ako, hindi ko pa rin kayang tanggapin na iyon na ang huli naming pagkikita. O iyon ang akala ko, dahil hindi ko pa alam na may isang pagkakataon pa akong ibibigay sa tadhana. Isang huling pagkakataon para makita siya ulit. Lumipas ang ilang araw na parang taon ng pakiramdam ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang lumapit sa gubat at kung ilang beses akong nabigo. Parang may pader na hindi ko makita pero ramdam ko sa bawat hakbang. Sa tuwing susubukan kong pumasok, bigla na lang akong napapatigil. Parang may bumubulong sa isip ko na wag nang tumuloy. Pero hindi nawala si Alina sa akin. Hindi siya nawala sa isip ko, sa pakiramdam ko, at lalo na sa puso ko. At isang gabi, habang nakahiga ako at pilit pinipikit ang mata ko, may narinig ako. Mahina. Halos hindi marinig. "Daniel?" Agad akong napamulat. Hindi iyon panaginip. Ramdam ko. Narinig ko siya. Bumangon ako nang hindi na nag-isip pa. Kahit mahina pa ang katawan ko, kahit halos wala na akong lakas, tumayo ako at lumabas ng bahay. Hindi ko na pinansin ang paligid. Wala na akong pakialam kung delikado. Ang mahalaga, tinatawag niya ako. Habang papalapit ako sa gubat, napansin kong ibang pakiramdam ng paligid. Hindi na iyon yung mabigat at nakakatakot na presensya na naramdaman ko noong huli. Mas tahimik, mas malamig, pero hindi na nanakot. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, walang pumigil sa akin. Nakapapasok na ako ulit. Hindi ko na hinanap ang liwanag. Hindi ko na kailangang hanapin. Alam ng katawan ko kung saan siya pupunta. At sa bawat hakbang ko papasok, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang paghina ng paligid. Parang may nawawalang enerhiya. Parang unti-unting namamatay ang mismong gubat. Hanggang sa makarating ako sa lugar na dati naming pinupuntahan. Yung maliit na clearing, yung lawa. Pero hindi na iyon katulad ng dati. Mas madilim, mas tahimik. At ang tubig, hindi na kumikislap. Parang nawalan na ito ng buhay. At doon ko siya nakita. Nakaupo si Alina sa tabi ng lawa, nakayuko at halos hindi gumagalaw. "Alina?" Mahina akong tawag. Dahan-dahan siyang napalingon sa akin. At sa sandaling iyon, parang may kumurot sa puso ko. Hindi na siya yung Alina na nakilala ko. Mas payat siya. Mas maputla, at ang mga mata niya parang unti-unti nang nawawala ang liwanag. "Bumalik ka," mahina niyang sabi. Lumapit ako agad sa kanya. "Ano ang nangyayari sa'yo?" Tanong ko halos hindi na maitago ang pag-aalala. Ngumiti siya, pero mahina. "Pinili ko," sagot niya. Hindi ko agad naintindihan. "Anong ibig mong sabihin?" Tumingin siya sa lawa, hindi na sa akin. "Hindi na ako kumuha ng buhay," sabi niya. Parang may bumagsak sa dibdib ko. "Alina," bulong ko. "Kung hindi ako kukuha, mawawala ako." Dagdag niya parang tinatanggap na niya ang kapalaran niya. Lumuhod ako sa harap niya. "Bakit mo ginawa to?" Tanong ko halos hindi na makontrol ang emosyon ko. Ngumiti siya ng bahagya. "Dahil sa'yo." Hindi ko napigilan ang luha ko. "Hindi mo dapat ginawa yun," sabi ko. "May paraan pa." "Wala," putol niya. "Matagal ko nang alam kung paano matatapos ang lahat." Tinitigan ko siya. Pilit naghahanap ng sagot na hindi niya sinasabi. "At pinili mo pa rin?" Tumanggo siya. "Sa unang pagkakataon, may pinili ako para sa sarili ko. Hindi para sa sumpa ko," sagot niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko.
Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig. Mas malamig kaysa dati. At sa sandaling iyon, naramdaman ko kung gaano siya kalapit sa pagkawala. Hindi kita kayang mawala, sabi ko. Ngunit umiling siya. Matagal na akong nawawala, Daniel, sagot niya. Tahimik kaming nagtatigigan. Walang galaw, walang ingay. Taning ang paghinga lang naming dalawang naririnig. At least ngayon, may dahilan ng pagkawala ko, dagdag niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sa lahat ng oras na magkasama kami, ngayon ko lang naramdaman ng ganitong bigat. Hindi takot, hindi pagkalito, kundi pagkawala. Unti-unti, napansin kong parang nagiging mas magaan ang katawan niya. Hindi literal, kundi parang nawawala ang presensya niya sa paligid. Alina, tawag ko. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong iyon, bumalik ang dating lambing sa mga mata niya. Salamat, sabi niya. Para saan? Tanong ko pilit pinipigilan ang sarili kong masira. Sa hinding pagtingin sa aking bilang halimaw, sagot niya. Napailing ako. Hindi ka halimaw, sabi ko. Ngumiti siya. At yun na ang pinakamagandang ngiti na nakita ko. Para sa'yo, hindi, sagot niya. At sa harap ko, unti-unti siyang naglaho. Parang abo na tinangay ng hangin. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak agad. Nakatitig lang ako sa lugar na kung saan siya naroon kanina. Hanggang sa tuluyan na siyang mawala. At doon ko lang naramdaman ang lahat. Ang sakit, ang lungkot, at ang katotohanang kahit anong pilit ko, hindi ko na siya maibabalik. Sa gabing iyon, tuluyan akong naiwang mag-isa. Hindi dahil iniwan niya ako, kundi dahil pinili niyang mawala para mabuhay ako. Hindi ko na maalala kung gaano katagal akong nakaupo sa tabi ng lawa matapos siyang mawala. Parang nawalan ng saysayang oras. Hindi ko alam kung ilang minuto, oras o gabi na ang lumipas. Basta ang alam ko, hindi na ako gumalaw. Nakatingin lang ako sa lugar kung saan siya huling nakita. Umaasang baka kahit sandali bumalik siya. Pero walang nangyari. Unti-unting bumalik ang tunog ng paligid. Ang mga dahon ay muling gumalaw. May narinig akong huni ng mga kuliglig. Ang malamig na hangin ay muling dumampi sa balat ko. At doon ko napansin ng isang bagay. Unti-unti ring bumabalik ang buhay sa gubat. Yung lawa na kanina ay tila patay, ngayon ay bahagyang kumikislap muli. Hindi na tulad ng dati pero may buhay na ulit. Ang hangin hindi na mabigat. Ang paligid hindi na parang may nakasabit na sumpa. Parang may naalis. At alam ko kung ano iyon. Si Alina. Dahan-dahan akong tumayo kahit mabigat pa rin ang katawan ko. Pero iba na ang pakiramdam ko ngayon. Hindi na iyon yung panghihina na parang may kumukuha sa akin. Sa halip, parang may bumabalik. Parang unti-unting bumubuo ulit ang sarili ko. Huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakahinga ako ng walang sakit. Pero kapalit noon, wala na siya. Tahimik akong naglakad palabas ng gubat. Hindi ako lumingon, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil alam kong wala na akong makikita. Pagdating ko sa baryo, wala nang kakaibang pakiramdam. Walang boses na bumubulong, walang presensya na sumusunod sa akin. Normal na ulit ang lahat. Pero ako, hindi na. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang lakas ko. Nakabalik ako sa bukid, nakabalik sa dating gawain. Napansin ng pamilya ko ang pagbabago. Parang mas maayos ka na, sabi ng nanay ko isang umaga. Ngumiti lang ako. Hindi ko na sinabi ang nangyari. Hindi ko kayang ipaliwanag. Paano ko sasabihin ang dahilan kung bakit ako gumaling ay dahil may isang taong piniling mawala para sa akin. Sa tuwing dumadaan ako sa gilid ng gubat, napapahinto ako. Hindi na ako pumapasok. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil alam kong wala na akong babalikan. Minsan napapaisip ako, kung hindi ko siya nakilala,
Baka mas mayapa ang buhay ko. Baka hindi ko naranasan ang sakit na ito. Pero sa tuwing maiisip ko iyon, may kasunod agad na sagot sa isip ko. Mas pipiliin ko pa ring makilala siya, kahit alam ko ang magiging kapalit. Isang gabi, habang nakaupo ako sa labas ng bahay, tinitingnan ng kalangitan, bigla kong naalala ang mga sinabi niya. Na hindi lahat ng tinatawag na masama ay tunay na masama. Na may mga bagay na hindi kayang unawain ng mundo. At higit sa lahat, na may mga taong handang mawala para sa iba. Nakapikit ako. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi na sakit ang naramdaman ko, kundi pasasalamat. Dahil kahit sandali, naging bahagi siya ng buhay ko. Bigla kong naramdaman ng malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. Hindi tutulad ng dati. Hindi mabigat, hindi nakakatakot, kundi pamilyar. Dahan-dahan akong napalingon. Walang tao, walang anino. Pero sa loob ko, may pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang may naroon. Tahimik, hindi nakikita, pero nararamdaman. Alina, mahinang bulbol. Walang sumagot. Pero sa sandaling iyon, hindi ko na kailangan ng sagot. Dahil alam ko, hindi man siya narito sa paraang nakasanayan ko, may bahagi niya na naiwan. Hindi sa gubat, kundi sa akin. At habang nakaupo ako sa ilalim ng kalangitan, unti-unti kong tinanggap ang katotohanan. Hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa pagsasama. Minsan nagtatapos ito sa pagpapaubaya. At kahit masakit, may mga pag-ibig na mas totoo dahil sa sakripisyo. At yun ang kwento namin. Isang pag-ibig na hindi itinadara para magtagal, pero sapat para baguhin ang buong buhay ko. Lumipas ang mga buwan at unti-unti kong natutunang mabuhay nang wala si Alina. Hindi naging madali. Sa bawat umaga na gumigising ako, may sandaling hinahanap siya ng isip ko, na para bang umaasa pa rin ako na bigla siyang lilitaw sa gilid ng paningin ko. Pero habang tumatagal, mas lalo kong tinanggap na ang nangyari ay hindi na mababago. Nagpatuloy ang buhay sa baryo. Pareho pa rin ang mga gawain, pareho pa rin ang mga tao, pareho pa rin ang takbo ng araw. Pero ako, iba na. Mas naging tahimik ako, mas naging mapagmasid, at mas naging maingat sa paghusga sa iba. Dati, madali para sa akin na maniwala sa sinasabi ng karamihan. Kapag sinabing masama ang isang tao, tatanggapin ko agad iyon. Pero matapos ang lahat, natutunan kong hindi sapat ang naririnig lang. May mga kwento sa likod ng bawat nilalang na hindi nakikita ng iba. Isang hapon, habang naglalakad ako malapit sa gilid ng gubat, napansin kong may mga batang naglalaro sa di kalayuan. Masaya silang tumatakbo, walang takot, walang iniisip na panganib. Napangiti ako sandali. Noon, ganoon din ako. Walang takot sa hindi nakikita. Hanggang sa nakilala ko siya. Huminto ako sa lugar kung saan madalas kong puntahan noon. Hindi ako pumasok sa loob ng gubat. Tumayo lang ako sa hangganan nito. Tahimik. Walang kakaibang presensya. Walang bulong. Walang kahit anong senyales na may natitirang misteryo sa loob. Parang isa na lang itong ordinaryong gubat. Pero alam ko ang totoo. Alam ko kung ano ang nawala roon. Huminga ako ng malalim at tumingin sa mga puno. Kung nandyan ka man? Mahina kong sabi, salamat. Hindi ko inaasahan may sasagot. At wala namang sumagot. Pero sapat na sa akin iyon. Dahil sa loob ko, alam kong narinig niya ako. Sa mga sumunod na linggo, mas naging malinaw sa akin ang mga bagay na dati ay hindi ko pinapansin. Napansin ko ang kabutihan sa maliliit na bagay. Yung simpleng pagtulong ng kapitbahay, yung pagngiti ng mga bata, yung katahimikan ng gabi na hindi na nakakatakot. At sa bawat sandaling iyon, mas lalo kong naintindihan ang ginawa ni Alina. Hindi niya pinili ang sumpa niya, pero pinili niya kung paano ito tatapusin. At sa huli, pinili niya ang hindi inaasahan ng kahit sino. Pinili niyang magmahal at isakripisyo ang sarili niya. Isang gabi, habang nakahiga ako at nakatingin sa kisame, naisip ko ang lahat ng nangyari mula sa simula. Mula sa unang pagkikita namin hanggang sa huling sandali niya sa harap ko.
At doon ko napagtanto ang isang bagay. Hindi pala ako ang tunay na nawalan, siya ang nawala. Pero ako, may naiwan sa akin. Isang alaala, isang aral, at isang uri ng pagmamahal na hindi ko na kailanman makakalimutan. Hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng katulad niya. Siguro hindi na. Siguro may darating na iba. Siguro wala. Pero hindi na iyon mahalaga. Dahil ang nararanasan ko, sapat na para baguhin ang buong pagkatao ko. Sa tuwing naaalala ko siya, hindi na sakit ang unang pumapasok sa isip ko, kundi yung mga sandaling magkasama kami. Yung katahimikan sa tabi ng lawa, yung mga tingin na hindi kailangan ng salita, yung pakilamdam na kahit sandali, may taong tumanggap sa akin ng buo. At sa tuwing nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa akin sa gabi, hindi na ako natatakot. Sa halip, napapangiti ako dahil kahit wala na siya sa mundong ito, may bahagi niya na mananatili. Hindi sa gubat, hindi sa alaala lang, kundi sa kung sino na ako ngayon. At kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, iyon ay ito. Hindi lahat ng kinakatakutan ay dapat layuan, at hindi lahat ng minamahal ay dapat manatili. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay nasusukat hindi sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng sakripisyo. At si Alina, ang babaeng tinawag nilang mangkukulam, ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng magmahal ng totoo. At hanggang sa huli, dala-dala ko ang kwento niya. Hindi bilang isang trahedya, kundi bilang isang alaala ng pag-ibig na kahit panandalian ay naging walang hanggan sa puso ko.